Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. For today's video ay mag-unboxing po tayo at magre-review ng Epson L3310. I-unbox ko to, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, kung parehas ba siya dun sa previous model na L3210. Pakita ko na rin sa inyo kung paano i-download yung driver niya, paano siya i-install doon sa ating laptop. And then after nyan, ay mag-test print tayo. Tignan natin kung maganda yung kanyang print quality. So samahan niyo po ako, gawin natin to. Dito nakalagay yung tray. Nandito yung kanyang manual. Dito yung kanyang USB cable. Siya nga pala, itong L3310, hindi pa ito yung model na Wi-Fi. Ito naman yung kanyang power cord. Nandito nakalagay sa ilalim naman yung kanyang free ink. Lahat ng ink na to, ito ay dye ink. Usually, pagka gagawin mong pang-business yung printer mo, yung iba, kino-convert ito sa pigment. In which, isa rin yan sa kino-consider ko. Dahil mas maganda talaga yung pigment eh. Unang-una, kahit mabasa yung paper mo or yung photo paper, hindi siya nag-smudge. And then, mas long-lasting siya. Although, dahil nga sa bago pa ito, so wala pang nakatry na i-convert ito sa pigment. Kami, for the sake of, syempre bago siya, kailangan ay ma-secure muna namin yung warranty. Ang gagawin namin dito, gagamitin muna namin yung original na mga ink niya. Kasi syempre, hindi pa namin sure kung wala bang factory defect. Once na nagkaroon kami ng problema, at least meron kaming 7 days replacement and 2 years of factory warranty. Pagka naubos namin itong mga ink na to, medyo matagal-tagal na rin yun. At pag naubos mo yan, syempre, na-testing na namin maigi itong printer, sure na kami na wala siyang defect. So yung time na yon, pwede na kaming mag-try na magpa-convert. At saka siguro, by that time, may mga nauna na nag-try na mag-convert nito. Tanggalin ko na yung mga tape niya para mai-open ko, makita natin yung nasa loob nito. So, iangat lang ito. Tapos kusa siyang maglalakdon. Siya nga pala, ang sabi sa amin na isang difference nito dun sa kanyang previous model na L3210, yung kanyang waistpad, replaceable na ngayon. Tinutulak lang to, tapos may push out mo na. Ito naman yung kanyang mga tank. So, angatin mo lang para malagyan niya ng mga ink. Tapos, nasabi rin sa amin doon, sa L3210 ata, transparent yung mga tube niya rito. Kaya madali mo siyang makita kung nagkakaroon siya ng bubbles. So, dito kasi, opaque siya. So, yung paglalagay naman ng paper, dito naman sa likod. Inaangat lang naman yon. Tapos, ang kaya nito ay 200 sheets. Kaya niyang i-feed. Tapos, andito yung adjuster niya. Tapos, yung namang tray dito. So, may arrow naman. Siguro, pag ganito to. Pag ganun talaga ito? Oo. Yun. So, yun. Okay na siya. Pumasok na. Kaya rin pala kami nag-decide na kuhanin itong L3310 dahil yung kanyang paper na pwedeng i-feed ay up to 300 GSM. May plano kasi kami rito na mag-print sa mga vellum board, yung medyo mas makakapal na mga materials. So ngayon, lagyan ko na to ng ink and then set up natin. Sa paglalagay naman ng ink, hindi kayo malilito dito dahil color-coded yung kanyang cap o yung kanyang lid. So katulad nito, black, yellow, magenta, cyan. Ang first step na gagawin natin, syempre, open the lid, then open the cap. Pag inopen natin yan, huwag nyo nang itatouch yung kanyang nozzle.
Tapos, pag nag-refill tayo, yung maximum na itong ating container ay meron siyang markings dun sa kanyang full mark. So pagka nilagay natin itong bottle, kung makikita nyo, may mga parang clip yan dito para pagka nilagay natin doon, hindi siya mawawala sa forma. So lagay lang natin, shoot lang natin. So once na nakaganyan yan, di mo na kailangang i-press yung bottle, kusa na siyang mag-fill. So nakikita nyo yan, nagkakaroon na siya. It takes around a few seconds hanggang ma-reach niya yung full mark. At pag na-reach niya yung full mark na yon, automatic siyang mag-stop. So wait lang natin hanggang mapuno. Na-reach niya na yung mark, tapos nag-stop na rin yung pag-dispense ng ink. So dito sa kanyang bottle, normal na may ilang percent na naiiwan or hindi lahat na di-dispense. Sayang ito, pwede nyo pa rin itong ilagay once na bumaba na yung level. Then, sara na natin yung lid. So next, yung kanyang yellow. Okay, so hindi siya pumapasok pagkabaliktad. Try ko yung other side. Okay. So, ganun pala siya. Yung fixture niya doon o yung clip niya doon, one way lang. Hindi kayo magkakamali kasi pagkabaliktad, hindi siya papasok. So, again, automatic na nagdi-dispense. Hintayin lang natin ng ilang seconds hanggang ma-reach niya yung full mark. Next, yung ating magenta. And yung last ink natin na cyan. Next step, open na natin yung printer. Initiate na natin or start na natin yung first boot or first startup nitong printer. Kabit ko muna itong kanyang power cord. Tapos mamaya, pagkakailangan na natin ikabit yung USB, dito naman natin siya i-insert. Plug in ko na. So, hintayin lang natin, nagbi-blinking yung kanyang light sa power button hanggang mag-ilaw din yung indicator niya para sa ink. Press naman natin to button na to for 5 seconds. Tapos mag-alternate yung kanyang mga light. Wait lang ulit tayo. Wait lang natin matapos yung blinking niya dahil it takes around 10 minutes bago yan matapos. Maglagay na tayo ng paper. So, iangat ko ulit yung kanyang paper tray. Insert tayo ng typewriting. Tapos adjust natin. Press natin to once. Next, press natin tong triangle button na to. And then yung power on button. So pag nag-power on na siya, magpo-produce na siya o magpiprint na siya ng test print paper niya. So, okay. Ito na yung kanyang test print. Next,
Install na natin yung driver para doon sa ating laptop. Kapit ko na itong kanyang USB cable. Connect ko na rin to dito sa aming laptop. Go to your search bar and type in Epson L3310 driver download. Click the first link on the search page. It will direct you in the download page for the L3310. Just choose which OS your laptop or PC has. Our laptop currently has the Windows 11. Then click Go. You'll be redirected to another page. Under the drivers drop-down, you can download the printer driver and the scanner driver. So let's install the scanner driver. Just click on download. Click on I agree and then proceed with download. Next, go back to your downloads webpage and click on the printer driver. Do the same for this download. Click on I agree and then download. So now, the scanner is already downloaded. Just open that driver and a couple of setup windows will appear. You only need to click on next and I agree. And then you'll see a pop-up indicating that the setup was complete. Click on Finish. Now that the scanner is done, let's install the printer driver. Head on again to your downloads and open the Epson printer driver to run it. Same procedure as before. Click on I agree buttons. Installation will take a couple of minutes, but for the purpose of this tutorial, the video has been sped up and cut. Then a finished setup window will pop up indicating installation is now complete. To check, open your printer and scanner settings and see if the Epson L3310 is no longer labeled as driver is unavailable. Ngayon tapos na nating install yung driver, mag-print naman tayo. Bali, sisimulan ko sa black lang and then after nun, magpiprint naman tayo ng colored. Bali, ito yung print sa black. Maganda naman yung pagkaka-print niya. Ngayon, mag-print naman tayo ng colored. Ito yung print niya sa colored. Ngayon, kung mapapansin natin, parang malabo yung pagkaka-print niya. Yung settings kasi nito, naka-standard lang siya. Kung sakaling gusto niyo talaga na vivid yung kanyang kulay, doon sa ating printing preference, marami kayong pwedeng pagpilian doon. For example, pwede nating ilagay ito sa high. So, mag-try akong mag-print ng high, tapos compare natin yung difference nila. Ito naman yung print niya pagka naka-high siya dun sa settings. So, compare natin dun sa standard, tapos ito yung high. Well, para sa mga sanay na talaga sa printer, alam naman nila talaga na kailangan i-adjust mo yon depende sa quality na kailangan mo. In which, ganito rin, pagka nagpiprint ka ng photo, kailangan ilalagay mo rin siya sa vivid or high dun sa printing preference. So ngayon, try naman natin na mag-print sa photo paper at saka sa sticker. Ang gagamitin ko para sa photo paper
ay yung 180 GSM. Tapos ito, plain lang to na glossy sticker paper. So medyo mas matagal lang ng konti yung printing pagka nag-print tayo sa photo paper. Pero kung titignan ko yung quality ng print niya ay very clear. Maganda yung printing. Ngayon naman, mag-print naman tayo sa sticker. So ito yung ating mga sticker. So dalawang klase yung print natin. Ganyan yung quality niya. Maganda. Tapos ito naman yung logo ng aking YouTube channel, Joey's DIY. Overall, nagustuhan ko naman itong bagong printer namin kasi maganda yung quality ng print niya. Ganun din, eco tank. So mas makakatipid kami dun sa ink. And then pagka naubos namin itong ink na to, itatry namin ito sa pigment. So i-update uli namin kayo. Maggagawa ako ng video pagka ito ay na-convert na namin. So again, maraming salamat po sa panonood sa video na to. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!